Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Andito na naman ako. Sibog ko nga to. Re-reactionan ko lang yung live ni PB mula pa kahapon about ni Incar. Alam mo, natatawa akong nanonood. Alam kong marami tayong natatawa pero at the same time, naaawa ako kay Incar kasi kung ipagpalagay natin na totoong tao siya. Hindi siya robot o hindi siya fake na account o kung totoong tao talaga siya. Nakakaawa dahil imagine ka, kababae mong tao, tapos kung ano-anong pinopost mo na believable ba kung tingnan mo at ng profile niya sa Facebook o kan saan man yan niya pinopost. Ano talaga siya, yung parang meron talaga silang ugnayan. Biruin mong sabihin niyang anak natin, yung mga ganon. Pero, nung mag-live si PB, dininay nga lahat yan. Kumbaga, kinounteract na sinabing hindi sila magkakilala, hindi friends sa Facebook. Alam mo, nakakahiya sa isang babae na i-deny ka ng lalaki. Nakakahiya na yun, pero bakit hindi siya tumitigil? Pero siguro din, kung totoo siyang tao ha, I'm talking about kung totoo siyang tao. Grabe ang pagka-obsess niya kay PB. Siguro wala na siyang ibang lalaking makita sa buhay niya, kundi si PB lang talaga. And bukod sa iniidolo niya, lumampas siya doon sa limitasyon ng pag-idolo ng tao, nagiging obsession. Ang masama pa naman yan sa obsession, kasi merong iba na na-obsess, na willing silang, alam mo na, gumawa ng masama. Pero I don't think na aabot sa ganyan dahil nasa malayo naman siya nasa abroad. Pero nevertheless, nakakahiya yan dahil buong mundo na tuloy ang nakakaalam na wala nga silang ugnayan. Kung bakit hinayaan niya ang sarili niya na mapahiya ng ganon. Sa side naman ni PB, tawang-tawa ako dahil alam mo yung lalaki na magsabi na hindi kita kilala, parang tuloy siya ba yung kumbaga instead na kinikilig, nandidiri. Alam mo yun? Kuha ninyo yung feeling na tayo, pagka gusto natin yung isang tao, kinikilig ka, di ba? Pero sa side ni PB, nandidiri na palang, ew! Ganon. Kaya Incar, maawa ka sarili mo, itigil mo na yan. At doon naman sa mga nababasa mong kasuhan mo, kisyo ganon, kung kasuhan mo naman yan, tapos yun ang rason, tapos wala naman siyang masamang ginagawa, pagtatawanan lang si PB doon sa di ba, NBI, pagkaganyan na, swerte mo nga, ginusto ka ng babae na gano'n, di ba? Nakakatawa kasi yan Kung magdemanda si PB, para sa akin kung magdemanda siya na yun lang ang rason, as long na walang ginagawang masama yung babae na yan sa pamilya niya, or sa kung sino man na close niya, na yung krimen, yun ang ibig kong sabihin. Hindi naman na siguro yan na ginuton pa ni PB, no? Kasi gagawan lang siyang kakatawanan tuloy ng mga tao. Ngayong alam na wala naman silang ugnayan. Tapos, ayun ang tingin ko sa mukha ni PB na tawang-tawa ko. Pero, biruin mo yan, na-obsess sa iyo yung isang tao. Pero nakakainis din naman kahit sino. Nakakainis. Kahit tayo ngang mga babae, pag may na-obsess sa atin, takot na takot tayo dahil alam mo na kung anong mangyari susunod yan. Pero ang kagandahan lang yan is babae ang na-obsess sa kanya at malayo. So walang ang masama pa, nahihiya na yung mga magulang. So parang totoong tao siguro yan. Kaya bakit sinabi ni PB na nag-message sa kanya yung relatives niya at nahihiya daw sila sa pinanggagawa ng isa. In other side, kung totoo naman yung account, kung fake naman yung account na yan, siguro, baka yun yung mga basher ni PB or mga taong galit sa kanya na, alam mo yung naiinggit ba, na na sa layo nang naabot niya ngayon.
may naiinggit sa kanya. Hindi mo naman yan maiwasan na may naiinggit sa kanya. Kaya, yun ang ginagawa. So, hindi natin yan alam. Yun ang maaring paimbestigahan niya. Pero mahirap din patunayan pagka ganyan kasi wala nga crime Yun lang yun. So, kung may naiinggit sa kanya at doon siya iniinis, wala na siyang magagawa doon kundi tanggapin na lang pagtawanan. Kasi kung paimbestigahan mo, anong crime meron? Sasabihin mo na nagkagusto sa akin, ganito ang sinasabi sa social media, ibinata naman siya. O di ba? So, walang crime doon na pag inibig ka, walang crime doon But anyway, natutuwa lang talaga ako dahil nakita ko pa rin yung puso ni PB na gustuhin man niyang magalit, umainis na. Alam ko inis na rin siya Pero hindi meron pa rin akong maganda talagang nakita sa puso niya. Talagang ang ganda lang talaga ng puso niya. At hindi siya marunong mamintas ng tao na instead na magalit, nakikiusap pa siya na itigil mo na yan. Kasi, yun nga, sasabi niya, gagawan niya ng Pero, hindi siya galit. Siya, yung meron pa rin siyang care doon sa babae na yun. Kasi alam ko si PB, alam niya kung gagawa siya ng mga hakbang, may mangyayari or either may mangyayari o walang mangyayari, pero mas lalo nang nakakahiya. And then, si PB yung tao na as much as possible ayaw niyang mapahiya. Yung mga babae lalo na. So, anyway, natutuwa lang ako sa kanya na nanonood. Akala ko tapos na yan kahapon si Inkar. Kung ako niyan babae, pagsabihin sa akin ng lalaki, i-announce pa ako, all over the world, tapos sabihin sa akin hindi niya ako gusto. Ay talaga, hindi na ako magpakita. Hiyang-hiya na ako sa pamilya ko, una sa lahat, sa mga anak ko, kung meron man, o sa mga kaibigan ko. Kasi alam kong pagtatawanan ako. Pero believe ako sa fighting spirit nitong Inkar kung totoong tao siya. Believe talaga ako. So, yun guys, ang reaction kong natatawa ko, naluluha akong tumawa. And, anyway, nagagandahan ako sa mukha ko ngayon guys. Pasensya na kayo. Buhat ko bangko ko ha. Kasi ginagamit ko yung CeraVe na facial cream na merong SPF siya kasi ito nga umanos to nung isang araw sa kaka-swimming pool namin ng bata. Nagiging black siya nung isang araw. Grabe ang init dito. So ngayon, nag-CeraVe ako. So ang ganda ng mukha ko, talagang nagbubuhat ng bangko, nabagay sa lipstick ko. At meron akong ginamit na machine na pangtanggal ng puffy sa face mo. Sa gabi at umaga, ginaganyan ko yan siya. Ginaganyan. Para mawala yung ng puffy face mo, nawawala. So anyway guys, yan ang mga vices ko. Thank you for watching.